Init na pagdinig sa Senado, binatiko si Senator Chis Escudero si Senadora Risa Hontiveros kaugnay sa isang controversial na issue. Ayon kay Escudero, hindi umano naging malinaw ang mga hakbang na ginawa ni Hontiveros sa ilang usapin na may kinalaman sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Inakusahan din ni Senador si Hontiveros ng pagkukulang sa transparency na agad namang sinagot ni Hontiveros, ngunit tila hindi ito kinagat ng ibang mga mambabatas. Samantala, isang kasong legal ang nabunyag laban kay Hontiveros na nagdulot ng malaking ingay sa publiko. Bagamat hindi pa malinaw ang lahat ng detalye, ilang mga dokumento ang lumabas na maaring may kinalaman sa kanyang mga naging aksyon bilang senador. Maraming taga-suporta ni Hontiveros ang umalma at pinagtanggol ang kanilang senador. Subalit patuloy na nag-iinit ang issue sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa ibang balita, inilahad ni Senador Robin Padilla ang isang insidente na naganap sa kanyang tahanan na naging dahilan ng kanyang matinding galit. Ayon kay Senador, may hindi inaasang pangyayari na umabot sa sukdulan, ngunit hindi pa malinaw kung sino ang sangkot at kung ano ang dahilan nito. Nagbigay si Padilla ng pahayag na tututukan niya ang kasong ito upang mabigyan ng hustisya ang pangyayari. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Any comment dun sa kanyang sir? Nag-file pa rin siya ng Certificate of Candidacy running for the Senate. Karapatan niya yon dahil hindi pa naman siya convicted by final judgment na nagdi-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalaan. Yung mga nasa ibang bansa, dyan ho muna kayo, wag ho muna kayo umuwi kasi magulo dito. Tignan, lalo na, ano pa lang ho, ito ang nangyari dito ngayon. Oh, ha? Yan ho, yan. Grabe. Ito talagang si Senator Risa Hontiveros ang hilig magmalinis. Hontiveros post bail in Aguirre wiretapping case. Meron ka rin palang kaso eh. Kaso nga lang, nagpiyansa ka. Yan ang nga ba sinasabi natin. Pero bago natin pag-usapan, ang wiretapping case na yan, itong si Risa Hontiveros, galing sa atin yan ha, galing Rappler ho yan. Kung bago lang ko kayo sa PH Update, sang like at sang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo na ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Etong si Senator Risa Hontiveros, meron lang ho akong gustong i-remind sa kanya. Okay? Ha? Kasi nagmamalinis siya ngayong mga panahon na to. Eto mga kababayan, etong si Senator Risa Hontiveros, kinasuhan noon itong si Aguirre noong 2021. Ano ho ba ang dahilan nitong si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III? Bakit sinampahan ho ng kasong wiretapping itong si Risa Hontiveros? The case stems from the senator showing a photo of the former Justice Secretary texting that case should be expedited against her. Yan ang haba sinasabi natin. Senator Risa, ha? Mahilig kang maglinis-linisan talaga. Senator Risa Hontiveros post bail on Tuesday, December 28 over the wiretapping complaint filed against her by former Justice Secretary and incumbent National Police Commission NAPOLCOM Vice Chairman Vitaliano Aguirre. Binabanatan mo itong si Pastor Apollo Kibuloy. Meron ka rin naman palang iskandalong kinasangkutan. Mantakin nyo mga kababayan, maging ang kanilang Senate President dyan sa Senado. Ito ang sabi netong si Boy Kilay. Ito ang komento ni Boy Kilay kaugnay dyan sa pagtakbo na yan, netong si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ho kasi si Risa Hontiveros. Ang problema ho dyan sa ali na yan, kung makaasta ho, daig pa ho niya presidente. Magkaroon ng kahihiyan. Kayo ho ba? Meron ho ba kayong kahihiyan? Diba? Yan ang problema dito kay Senator Risa Hontiveros Ito ang sabi nitong si Boy Kilay. Pwede magbulakbol pa. Dito lang tayo. Gang. Ay, any Bulahan. comment dun sa kanyang sir? Nag-file pa rin siya ng Certificate of Candidacy running for the Senate. Karapatan niya yon dahil hindi pa naman siya convicted by final judgment na nagdi-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalaan. Conviction sa mga krimen by final judgment sa mga krimen na inakusa sa kanya, kabilang sa mga accessory penalty nun ay absolute perpetual disqualification to hold public office. Subalit, hindi pa naman final nga. Wala pa nga conviction at hindi pa naman
Naiintindihan mo ba yan, Risa Ontiveros? Kaya yung mga litanya mo sa social media, tigil-tigilan nyo ho yan. Dapat kumonsulta ka muna dito kay Boy Kilay bago ka bumanat na mahiya naman siya sa mga kinaharap niyang kaso. Loko-loko ka ba? Ha? Hindi porket ikaw nga nag-bail ka eh. Ha? Ikaw nga meron ka rin namang kaso eh. Bakit ikaw di ka nahiya? Ano lang to ko ha? Ito si Pastor Apollo Kibuloy, wala pang final judgment. Gusto mo? Ang labo talaga nitong si Ontiveros. Oh. Man final. So may karapatan pa siyang tumakbo. Anyway, sir, any update to... Ay, Amor? Medyo related, sir. Yes, ma'am. Senator Baby po kasi kahapon, Napanood ko nga siya, naka-block siya. Naka-block. sinabi po nila, meron daw po siyang mga na-meet na mga local officials na he suspects na Finland ng China or mga China man din daw. Ayun na nga mga kababayan, hindi na ho related sa ating topic ang ibang mga pinag-uusapan nitong si Boy Kilay at ng kanyang press con na yan. Kaya tatanggalin na natin at babalik ho tayo dito kay Senator Risa Ontiveros. Ito, ganito kasi yan eh. Bago Senator Risa, bago mo pansinin yung mga dumi nitong si Pastor Apollo Kibuloy, linisin mo muna yung napakadumi mong mukha. Linisin nyo ho muna yung yung pagmumukha nyo bago nyo punahin yung mga dumi sa pagmumukha ng ibang mga tao. Tingnan nyo ho muna yung sarili nyo sa salamin. Ang hilig. Ibang klase ho talaga tong alin na to. Dumako na ho tayo. Ito, kanina pa ho itong na to itong content natin na to, kanina pa ho ito nakaparada eh. Okay, Tariela na tayo. Tanong ho nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Tariela, ano po laman ng 3 bag na itim na kinuha nyo mula sa bahay ni Martin Romualdez recently? Baka makeup? Baka pang yan, Madam Sas, baka foundation. Baka pang paganda. Nagtatanong si Ma'am Sas, ano ba sabi nito? Another baseless statement from Mr. Alan Troy Rogando Sasot. If you cannot prove this, make sure you have a good lawyer. Ba't kailangan ng lawyer? Nagtatanong lang. Kakasuhan mo, itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Ito, nagtatanong lang eh. Basahin mo natin. Tariela, ano po laman? Malay ho ba lunch yan? O ano ba? Make-up? Ako na sumasagot para kay Tariela o mga rilong magaganda. Ano ba laman? Hindi, mahirap po eh. Dapat ang sasagot niyan ito si Tariela. Ang tanong, nanggaling nga ba siya dyan? Di ba? Baka parang si Tambalus gusto, no? Lahat na magko-content dito sa bag na itim na to, sasampahan niya na cyber libel, no? Madami-dami siyang sasampahan. Lahat na lang kinontent siya ngayong araw na to eh. Hoy, Tariela, ano daw laman? Sabi nito si Ma'am Sas Rogando Sasot, hindi na tayo magtatanong. Baka pati tayo madamay dito sa good lawyer na to. Ano laman? Baka naman, mga laruan naman yun naman. Kayo naman, masyado kayo. Basta sigurado dito, ito mga kababayan, ang Vice Admiral si di ba? Ito si Tariela, Vice Admiral siya, di ba? Oh. Ay, Commodore siya. 91, ito ho ang sahod nitong si Commodore Tariela. Ang sweldo ng isang Commodore, ito na, mag-uumpisa na tayo, inumpisahan niya nitong si Sir EB kaninang umaga eh. Dapat first content natin yan, kaso na-trigger tayo dun sa unang content natin, kaya ngayon pa lang natin natitira. Ito, ang sweldo, yan ho, ang pagkakasunod-sunod. Admiral, nagsumusweldo ho yan. Yan ang pinakamataas na pwesto sa Navy. Navy, tama ba? Coast Guard ba o Navy? Dito na tayo sa dalawa. Ano ba itong si... Coast Guard na si Tariela. Tama, Coast Guard ba siya? Oo, tama, Coast Guard. Philippine Coast Guard salary. Ito. Ito ang sweldo nitong si ang Admiral ang sahod ng Admiral, 125,574 pesos kada buwan. Okay? Ang Vice Admiral, yan ang pwesto nitong si Butod. Grabe lang na sweldo ni Butod bilang Vice Admiral. Sumasahod doon ng 114,235 pesos. Vice Admiral.
Ito namang Rear Admiral, sumasahod doon na mahigit 100,000 piso. Ito na ho ang pwesto ni Tariela. Oh. Commodore Tariela Beautista. Uy, cute yan si Tariela. Kamukha niya si Alan Kay. Ito, sumasahod doon si Tariela ng 91,000 pesos. Ay, parang lugi ho sa bayan ng Pilipino dyan sa sahod ni Tariela na yan. So, lugi tayo dyan sa Tariela. Kaya ho ba ng 91,000 pesos ang ganitong klaseng lifestyle? Pero kung ikukumpara natin doon sa mga crocodile na alaga natin dyan sa House of Representatives, child's play to eh. Child's play, kumbaga, mahinang klase, mahinang nilalang kung ihalin tulad natin siya doon sa mga alaga nating crocodile dyan sa House of Representatives. Ano ho ba ang mga kargada nitong si... Ano ho ba ang mga kargada nitong si Jay Tariela? Itong kanyang Tag-Heuer, Tag-Heuer yan, Brads. Nagkakahalaga ho ng $3,000. Aba, matindi ka, Brad, ha? Sumasahod ka ng 91,000 kada buwan, tapos ang relo mo 175,000 pesos. Ibang klase ka. Tibay mo, Brad. Paano mo na pagkakasya? Kumakain ka pa pero base sa yung sa mukha mo kumakain ka eh. Ang taba-taba mo eh. Kaya nga suspecha ko lang doon sa laman ng itim na bag, baka mga yun, lunch box yun. Mga pagkain yun. Linalamon nitong Tariela. Baka 174,000 na yun. 175,000. Dagdagan ko na ng Dagdagan ko na ng 100 piso. Ako nang bahalang magdagdag dyan. Eto, ano pa meron dito si Jay Tariela? Fanboy ka ba, sir? Fanboy ka ba ng Tag-Heuer, ha? Fanboy ho ba kayo ng Tag-Heuer? Maganda naman yung Tag-Heuer na yan. Pero kung ipapakita mo yan kay Abante, Atras Abante, baka mabatukan ka lang niya. Rolex yun eh. Mga nakapatek Philip yun eh. Tag-Heuer, nagkakalaga ng 220,000 pesos. Palakpakan. O sa dolyar, nagkakahalaga ng walang dollar. Wala ho siyang dolyar, ha? Puro fanboy ka, sir, no? O baka rin nirigalo sa iyan dahil nakikita nila lagi kang Tag-Heuer. Ganun ho ba yun? Nagtatanong tayo, ha? Wala tayong inaakusa dito. O, ito naman, $4,700 US dollars. Medyo, siya, tumaas ng konti ang level. Nag-omega na ho siya. Ang omega naman ho niya 270,000 pesos. Mahinang klase. Mahinang nilalang ka. Pero ito naman, pinapakita natin to. Hindi ganong kamahalan. Pero kasi nasanay tayo doon sa mga Patek Philippe na 7 million, 15 million, mga ganon eh. Yun yung mga inuna natin. Dapat kasi inuna nyo tong si Tariela eh. Para yung natin, pataas ng pataas yung natin, yung level natin. Ito, naka-omega ho siya. Ang omega ho nito si G. Tariela 270,000. Ngayon, ang tanong dito, ito ang iiwan kong tanong sa inyo bago ho natin panoorin yung video nitong si Senator Robin Padilla na kung saan hindi ho tayo natuwa sa ating napanood. Hindi ho tayo natuwa dun sa napanood natin sa kanyang Facebook page. Talagang rinatrato ang bahay eh. Hindi ho maganda yun, mga kababayan. Napaka tinanggal na ho ata. Tinanggal na ba? Ayun, nandito pa. Mamaya papanoorin natin. Ito ang iiwan kong katanungan sa ating mga minamahal na kababayan dito sa PH Update. Pero si Sir Ibi talagang niya to eh. Ginawa niya, oy, sino yan? Si Emerald Ree daw. Girl Bukangkang. Pero matindi yung niya dito yung pestuhan niya. Oh my goodness. What are you doing, my friend? Don't do that. May mga batang nakakakita sa'yo. Ito, Hop, ayan mga kababayan. Ang iiwan kong katanungan sa mga minamahal nating kababayan dito. Grabe itong si Jay Tariela, puro ho siya, Ito, ho, ang isa ho bang government official na sumusweldo ng 91,000 pesos kada buwan, baka hindi naman mukhang di kumakain eh. Pwede ho tayong palusutan nitong si Jay Tariela na hindi na ako kumakain. Basta yung lahat ng sweldo ko, iniipon ko pambili ng relo. Pwedeng ganun eh. Kaso hindi ho yun ang suma, sir. Lumulobo yung katawan nyo eh. Tumataba kayo eh.
Kaya ho ba i-sustain ng isang sweldong Commodore ang ganong klaseng lifestyle? Siyempre, kayo naman hindi naman siya mukhang nag-low carb, ang taba-taba niya. Ito mga kababayan, panoorin ho natin itong hindi nakakatuwang pangyayari diyan sa mga ari-arian ng mga Padilla. Hindi ho natin alam kay Senator Robin to, sa mga kapatid niya, pero kung kanino man yan, kahit sa ordinaryong Pilipino man ho ang nagmamay-ari ng ari-arian na yan, hindi ho nakakatuwa ang ginawa nila na to. Tingnan niyo mga kababayan. Anak na to, kung anong ginawa ho ng mga tao na to. Ang gulo ho ngayon sa Pilipinas, sa totoo lang. Yung mga nasa ibang bansa, dyan ho muna kayo, wag ho muna kayo umuwi kasi magulo dito. Tingnan, lalo na, ano pa lang ho ito ang umpisa pa nangyari lang ho. dito ngayon. Yan ho, yan. Grabe. Umpisa pa lang ho ng eleksyon, mga kababayan, grabe naman ho yan. Grabe naman ho yan. Masyado naman hong nakakatakot yung mga ano na yan, yung mga kaganapan dyan sa bahay na yan. Paano kung merong tao sa loob? Merong nagurgur dyan sa ginawa nila na yan. Nakakalungkot na ganito na ho ang sitwasyon ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Walang ibinigay na detalye dito si Senator Robin Padilla, pero base ho dito sa ating nakikita, tayo ho dito sa PH Update, mariin ho natin kinukundina yung kabalbalan na ginawa ng mga taong gumawa niyan sa bahay na yan. Kahit hindi ho sa mga Padilla ang ari-arian na yan, kasuklam-suklam ho yan. Ano ho bang ginawa sa inyo? Pero nakita ho natin yung yung painting kamukha ni Senator Robin ama ho siguro niya yon. Ngayon, safe to assume na yung ari-arian na yan pagmamay-ari nitong mga Padilla. Ngayon, kung ginawa yan sa sa ari-arian nitong mga Padilla, ano ho bang motibasyon sa na yan na pangraratrat dyan sa bahay na yan? Ratrato Kita nyo? Wala nang pagitan yung mga butas ng bintana. Wala na hong pagitan. Ratrat ho talaga. Solidong ratrat. Grabe ho. Second floor ho tayo ngayon. Sa second floor tayo. Ibang klase ho. Anong to? Ano nang nangyayari sa Pilipinas? Yung mga nasa ibang bansa, mag-ano ho muna kayo mag-isip-isip ho kayo kung uuwi ho kayo o mananatili kayo sa mga lugar na kinaroroonan ninyo. Kasi habang papalapit ho itong 2025 midterm election, lalo hong tumitindi ang mga karumal-dumal na kaganapan sa ating bansa. Wala hong pagitan. Wala hong pagitan yung mga tasbo ng mga bintana. Grabe. Paano kung merong mga bata, merong mga natutulog o merong kung ano man ang ginagawa nila dyan. Malapit na eleksyon, so pwede nating sabihin, ito ano ko lang ho ito obserbasyon at maaaring maliho tayo. Ito ho ba konektado sa politika ang ginawa na yan sa bahay ng mga Padilla? Konektado ho ba sa politika yan? Kasi kung malapit na politika, pagkatapos mag-file ng COC, biglang ginanyan ang tingin ko parang farmhouse ho yan base sa tingin ko farmhouse siya kasi nasa gitna siya ng ng kabukiran no. Tingnan niyo naman ho yan mga kababayan. Yung hindi ho yan kumbaga pananakot ho yan Alam niyo ho yun? Parang yung gumawa niyan hindi natuwa doon sa mga ginawang decision siguro nitong mga Padilla na tumakbo sa anumang pwesto na sa pamahalaan. Pero tayo ho dito, hindi ho tayo natutuwa sa mga kaganapan na to. Tayo ho talagang nalulungkot at mariin ho natin kinukundi na ito. Patawa-tawa lang yan si Senator Robin. Patawa-tawa lang ho yan. Pero may kaalalagyan ang mga gumawa na yan kay Senator Robin Padilla. At panigurado, alam mo niya. Kilala niya yan. Hindi ho siya nagsasalita. Alam niyo, napakaganda ng ginawa niya ni Sen Robin. Yung ipinakita niya lang, dinokumento niya lang na walang nagsasalita. Kumbaga, yung video ang magsasalita para sa kanyang sarili. Di ba? Wala na ho siya kailangang paliwanag. Merong mga ilang katanungan na lumilipad sa ating ngayong mga panahon na to. Sino ang gumawa niyan? Pero At dyan po naganap yan ang madugong labanan ni Bumbo tsaka ni Anton Llanes. Yan. Yan po. At Anton Llanes. Ayun,
Meron na ho kayong Ayun. Ayun na nga mga kababayan. Nagkagutay-gutay. Maraming nagtatanong sa ating, Nagkagutay-gutay po ang ano ho, bahay mag-ingat ho. Mag-ingat ho Sa tayo ngayong pagtutuos mga panahon na to. Marami hong mga kabalbalan na ng nangyayari kasamaan sa at bansa. kabutihan. Marami hong naghahari-harian. Maraming nagsisiga-sigaan. Hindi na ho nila rin-respeto ang batas. Abangan. Close ho nila si Bangag o kung ano man ang gusto nilang gawin ngayon sa ating mga komunidad, ginagawa ho. Nakita nyo ho yung content natin kanina. Yung isang bata, ginurgor, kinuha ang motor. Anong tawag doon? Delivery rider siya. Kinuha na ang motor, ginurgor pa ho siya. Nakakalungkot ho yung mga nangyayari ngayon. Ngayon naman ho mga kababayan, lipat ho tayo dito kay Robin Sweet Showbiz. No, pakinggan ho natin yung mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Ibinasura na daw ho mga kababayan. Pakinggan ho natin tong video nitong si Robin Sweet Showbiz. Malupit ho ito. Suportahan din nyo ninyo. Game. Game. It's payback time. Just in. Kaso ni Grabe, Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika, ibinasura na ng korte sa Amerika. Ang mga kasong ito ay ang mga human trafficking, forced labor at money laundering. Isa nga daw itong malaking sampal kay Senator Risa Hontiveros at ang kanyang pag-file pa ng Certificate of Candidacy bilang senador ay nais pang pigilan ni Senator Risa Hontiveros. Balikan natin ang sinabi ni Risa Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy, magkaroon naman kayo ng kaunting hiya para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kaso bilang ang human trafficking at child abuse at nagtago pa nga sa batas. Nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas. Karapatan nga ng bawat isa sa ating tumakbo para maglingkod sa bayan, pero nagtitiwala akong may sapat na kaalaman tayong mga Pilipino para gamitin natin ang ating karapatang pumili ng ating mga lider para hindi iboto si Kibuloy. Let us not elect lawbreakers as lawmakers. At ang kumpirmasyon na ibinasura na ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika ay mula mismo sa SMNI. Ang tanong, ibalita kaya ng mainstream media? Kung malinis si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika, Ito na nga ho mga kababayan, kaya ho nandito tayo para ibalita natin yan kahit wala ang mainstream media. Tayo ho dito sa PH Update. Babalita ho Amerika, dilagot na ang mga nangyurak sa kanyang pagkatao. Ang mga nanggipi, maging ang Kingdom of Jesus Christ Church ay talaga namang lubos na naapektuhan sa ginawa na ito ng Marcos administration. Siguradong hahabulin ni Pastor Apollo Kibuloy itong sina Abalos at Risa Hontiveros. Lagot na kayo. Kumakabog na ngayon ang mga dibdib ng nagakusa sa kanya. Press endorse pa ito ng Iglesia ni Cristo. Nako, iyak mga Marcos loyalist at kakamping. Taob sila ngayon. Ang laki ng ginastos nila, useless lang din. Akala nila kayang manipulahin ang judiciary ng USA at Pinas. Iboboto ko yan si Pastor kahit hindi ako Kingdom of Jesus Christ. Yung mga pinaghukay-hukay nyo ang mga polis ng lupa. Tapos hinuhusgahan nyo si Pastor Apollo Kibuloy. Ang dami nyong sinabing paninira sa tao. May pa-interview pa kayo ng mga ungas kunwari pinagsamantalahan. Yun pala, sa Amerika, dismissed ang kaso. Yo. Asa na ang mga taong naninira kay Pastor Kibuloy? Labas na kayo ngayon. Ngayon kayo magkukuda ng magkukuda. Yung si Hontiveros atat na imbestigahan sa Senate hearing si Pastor Kibuloy dahil sa mga kaso nito para mag-grandstanding na naman siya at magmukhang hero-hero. Meanwhile, ibinasura na ang mga kaso ni Kibuloy sa Amerika. Parang sampal ito sa mukha ni Risa. Pak! Ano na, Risa? Samantalang Yun yung alam nyo, kay Robin Sweet Showbiz. Naano ko yun naobserbahan ko yung kanyang mga sound effect, doon ho tayo bumibili, palakpakan naman.
Magaling kang bata ka, Robin Chichobi. Yan naman ang komento at reaksyon ang influencer na si Ayam Shanwei sa pagtakbo bilang senador ni Franz Castro convicted. Ito nga daw na convicted na ito ang dapat pinipigilang tumakbo sa pagkasenador ni Risa Hontiveros at hindi si Pastor Paul Aquiboloy na wala namang kasalanan. Narito ang kanyang komento at reaksyon, panoorin natin. Alam niya itong si Franz Castro. Palibasa kasi alam niyang hindi naman siya mananalo bilang senadora. Ayaw pang tantanan talaga si VP Sara. Matatapos na lang ang termino mong hayop ka. Hindi mo na lang itikom yung bibig mo. Do you really think yung patuloy na pag-aatake mo kay VP Sara will make you win this election? Sabi dito ni Franz Castro, nakikilala po tayo ng... Okay, balik tayo rito. Ayan nga kay Franz Castro, sabi niya rito, nakilala po tayo sa paglaban sa mga pusit. Ayaw natin sa pusit. Bawal po ang pusit kapag ako na ang naging senador. Ganyan siya confident. Hindi ko po alam kung ito si Franz Castro ay very delusional. No? Opo. Knowing that ilan lang ba ang bumoboto sa mga party list? 'Di ba? Hindi naman ikaw ang binoto kundi yung party list. Correct. Nominee ka lang. Sa konti ng bumoto sa inyo, kaya isa lang ang umuupo sa inyo. 'Di ba? And you have that audacity na sabihin na ganyan kung magiging kapag ikaw ang senador. 100,000 lang ang bumoto sa party list ninyo. Hindi milyon na umaabot gaya ng kay VP Sara. Dapat, pag nagbibigay ka ng ganyang mga claims, kaya mong umusan ang botong natanggap ni VP Sara na 32 million. Otherwise, talagang nakakatawa kayo. Nakakatawa ka sa pagiging delusional mo. 'Di ba? Kahit nga sa survey, hindi kayo makapasok eh. Oh. Mga kaalyansa nyo ba? Mga bataan nyo ba? Pwede nang bumoto yung mga yan? Dapat ngayon gaya mo, magkaroon na dapat ang amendments ang COMELEC eh. Pag meron kayong mga pending case, dapat hindi kayo pinapatakbo. 'Di ba? Yung mga rank and file nga eh, na meron pending case sa civil service eh. Diba nilalagay sila sa preventive suspension? Take note ah. Pag finailan sila ng kaso, nilalagay sila sa preventive suspension kahit wala pang conviction. Pero yung mga gaya na itong mga hayop na to, convicted na with appeal nga lang. Pero hinahayaan pa rin tumakbo. Dapat yan ang unang nirerepaso ng mga ng kongresista eh. Ng mga lawmakers natin. Na magkaroon ng amendments ang Omnibus Election Code. Kapag meron kang pending case, dapat hindi ka hinahayaan tumatakbo. Kasi with the same reason ng civil service, pwedeng ma-influence ang taong convicted or yung taong nirereklamo yung mga tumitistigo laban sa kanila. The same way dito sa mga public officials natin. Pero hindi eh. Ang dami nating mga nakaupo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!